Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa araw na to, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang dahilan kung bakit po sila takot kay Kim Chiu tuwing ito po ay nagsasalita, mga Kim Pao, lalo na tungkol sa politics. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And next din po pala natin magpasalamat at magbasa ng ilang comments mula sa ating pong mga subscribers ngayong araw na to. And ang comment na to ay mula po kay Ma'am Edita Nadonsa. So sabi nga niya rito, "Hey Gandara, thank you for the update ng Kim Pao. Alam mo, ang Kim Pao ay nagbibigay halaga saya, wala kasing koma kaya medyo nalita ko. Halaga, saya, pag-asa, at modelo sa lahat ng tao. Maraming humahanga sa kanila. Imagine dahil sa kanila, may isang student na nakapasa ng board exam dahil sa pag-idol ng Kim Pao. Nakaka-proud naman, oy. Para sa akin, very special ang Kim Pao dahil sa kabaitan at ka-generous. Of course, humble. May isang student nag-trust at nagbigay ng mabuting kapalaran. Totoo yan. Deserve yan sa kanila. Yung mga bashers, hindi na lang natin pansinin, deadma, para iwas stress. Gano'n naman sila pag may umaangat at sikat na artista, laitin nila. Kaya only God knows everything. Alam natin, may karma yan. We love Kim and Pao. God bless. O diba, pati kayo, nasiyahan po sa magandang balita na yon na may isa pong student na nakapasa sa board exam dahil po sa pag-idolize kina Kim and Paolo. Nagsilbi pong inspirasyon niya si Kim and Paolo. Maybe malaking impact yung pagsusumikap ni Kim, no matter what mga hindrances, anumang mga hadlang, pagsubok, ang dumaan sa kanya, fight lang. Kaya siguro yun yung naging inspirasyon niya para ipagpatuloy ang laban at magsumikap pa. Lalo pat siguro naisip niya mas maswerte pa rin siya kasi may nakapagpaaral sa kanya or nakapag-aral siya. Hindi katulad ni Kim na talagang maagang sinubok ng buhay, mga Kim Pao. Kaya pinapahalagahan niya yon, 'di ba? Kaya siguro malaking malaki na itulong ni Kim and Paolo para sa kanya, para magpursige lalo at maipasa niya ang board exam. Ang sarap pakinggan, 'di ba, mga kakipi? Anyway, dumako naman nga tayo dito po sa photoshoot ni Chinita Princess, mga Kim Pao, para sa kanyang new design ng bag sa House of Little Body business niya, mga kakipi, kung saan may bagong edit na naman nga ang Kim Paulandia na super cute, mga Kim Pao. Hindi nga natiis ni Kimi at nirepost niya. Sobrang cute naman kasi talaga pag wallpaper, oh. Diba? Download nyo na yan, guys. Anyway, sabi dito, classy, never look this cute. Obsessed with the newest design from House of Little Bunny PH. Mark your calendars because it officially drops on May 22. Nako, pagkakataon nyo na po yan, mga ka-KP. At available din po yan in different colors. So, malay nyo, merong color black, may ibang color na favorite ninyo. Ang ganda pa naman ng design, mga ka-Kim Pao. So, on May 22, and mukhang masasold out po agad. Ngayon pa lang, advance congratulations na Kimi. Samantala,
dumako naman nga tayo dito sa naging pahayag ni Chinita Princess single sa kaguluhan sa Senado mga kakimpaw, kung saan as of now, grabe, almost 1M na agad ang views na kanya pong reaction at opinion hinggil sa issue. Ayan, makikita nyo rito, 921K ang mga napasugod sa account ni Kim Chiu. Grabe ngayon, almost 1M na mga kakimpaw. Kaya pala viral talaga si Kim. At ganyan karami yung mga tao na na-triggered. At syempre, mga nagtanggol kay Kim. Ayan, sama-sama na po mga kakimpaw. And isa lang ibig sabihin yan, grabe ha, napakasimpleng post lang po ito ni Kim, pero almost 1 million na agad mga kakimpaw. Napaka-relevant talaga ni Kim, at kapag siya talaga ang nagsalita, it's a big deal mga kakimpaw. Katunayan yan, ang kanyang huling post 2 days ago na it's heartbreaking that what happens when concern and opinion don't align with them, they immediately want to silence you. I'm used to it already. Yes, Bisaya, but I'm Filipino too. With the right to speak and express my thoughts. And naka 810K views na agad mga kakimpaw. Humahabol pa 1M na rin mga ka-KP. Diba? Sobrang relevant at sobrang talaga big deal sa mga tao kapag kay Kim po nang galing. So bakit nga ba? May mga napapatanong nga mga kakimpaw, bakit pag si Kim ang dami agad or big deal agad sa kanila ang opinion ni Chinita Princess? And meron nga tayong nakitang kasagutan mga kakimpaw. Sabi dito, why is it such a big deal to them when Kim speaks? There are so many comments from bashers. The other artists spoke too, but they just ignored them. And sabi dito, Kim Chiu is Bisaya, so it's extra painful and a slap in the face to the DDS that they couldn't manipulate her. And then Kim is super famous too. They know tons of people idolize her, especially now that she's so relevant and she's got one of the biggest fandoms. Kim Pao fans plus Kim Pao fans. There's a ton of them. Kaya nga po pala sila takot na takot kay Kim, 'di ba? Alam nila kasi sikat si Kim Chiu. At hirap na hirap silang i-manipulate si Kim. So, may inis talaga sila kapag hindi nila ma-manipulate si Kim. May kapwa nila Bisaya, mga kakimpaw. 'Di ba? Tapos, andyan pa yung impluwensya ni Kim. At hindi matatanggi na marami po siyang fans. And kasama pa ang mga Kimpaw fans. So, talagang matitriggered talaga sila. Parang kumbaga, threat para sa kanila si Kim Chiu. Na baka maraming mahikayat, ganyan. So, malaking threat talaga. Kaya, gigil na gigil sila kay Kim. Kaya kapag si Kim ang nagsalita, big deal talaga sa kanila. So, inaatake nila. Ngayon pa lang si Kim, sinisira na nila. Kasi nga, ayaw nila na, alam niyo yun, magkaroon pa ng ma-impluwensyahan pa at tuluyan po na bumagsak ang DDS. Pero, bakit kailangan pang indamay ang pagka-Bisaya ni Kim? 'Di ba? It doesn't mean na Bisaya ka. Iisa na lang ang inyong paniniwala. 'Di ba? Iba-iba tayo, syempre. And sa kabila ng lahat ng yan, si Kim Chiu, mga Kimpaw, nanindigan. Kahit pa kapwa niya Bisaya po ang makakalaban niya, mga kakipi, nanindigan siya sa palagay niya po ay tama at para naman po sa bayan natin ang kanya pong binoses, mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya wala siyang dapat na ikatakot. Wala naman siyang ginawang masama Wala naman siyang ginawang kasalanan. Anyway, sabi naman dito ni Miss Norma Dayang, good day, Gandara. Ano ba magandang balita tungkol sa dalawa? Bakit very low-key ang mga bashers ngayon? Malapit na tayo sa katotohanan. Kaya tayo ay full support lang tayo sa dalawa hanggang dulo. Praying for them both
that there is everlasting now and forever. God bless us all, especially to Kimi. And so sad, Ma'am Norma Dayag, tumahimik ang mga bashers ng Kim Pao, mga bashers naman ngayon ni Kim ang nagsilabasan. And tulad ng sabi ko, dalawa lang naman yan. Maybe napagtanto nila na wala na silang laban, it's time para tigilan na ang Kim Pao, or may pinaplano sila, mga kakipi, at bigla na lang babanat. At mukhang ngayon, nabubuhay na naman sila, mga kakimpaw, and nakikisakay sa hatred ngayon kay Kimi ng mga DDS. So, yun lang ang nakakalungkot na balita, Ma'am Norma Dayag. Nag-low-key lang sila sandali. Yung pala, naghahanap lang sila ng pagkakataon na madurog si Kim. But sorry na lang kasi si Kim is unbothered queen. Wala nang pakialam si Kim sa kanila at nakikita ko na hindi po naaapektuhan si Kim sa kanila. Di ba kasi mas maraming tao ang matatalino na ngayon and matatalinong tao po ang sumusuporta kay Kim. So yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.